Are you okay, Sarah? Tanong ni Jovelyn kay Sarah habang hawak-hawak nito ang kanyang baba. Nang napatitig siya sa mga mata nito ay napatulala na lamang siya. Ni walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Ni hindi niya alam ang magiging reaksyon dito. Sarah, hoy. Natatawang saad nito na napangiti. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong nakangiti. Ang ganda-ganda pala ni boss kung nakangiti. Sana ganyan ka na lang palagi. Sa loob-loob niya habang titig na titig sa mga mata nito. Sarah, sambit ulit nito sabay alog sa magkabila niyang mga balikat. Ay, sorry, boss, napayuko siya. Gusto niya mang mapangiti dahil sa saya ay pinigilan niya ang sarili. Ano? Gusto mo ba? E-report natin siya sa mga pulis. Sasamahan kita. Pwedeng-pwede mo siyang edemanda, Sarah. Dugtong pa nito na bakas sa mukha ang pag-aalala. Hindi na kailangan, boss, tipid niyang sabi na napatingin sa kawalan. Siguro. Papalampasan ko na lang muna to. Ganon naman talaga si Tanch kapag lasing. Nagpapakita, nagpupumilit. Pero kapag hindi na lasing madalang na lang kung magpakita. Eddie, mas kailangan mo siyang edemanda. Alam mo, kung hahayaan mo lang siya. Paulit-ulit niyang gagawin yun, hinding-hindi ka niya tatantanan. It's okay boss. Anyway, ito na rin naman po ang last day ko sa kumpanyang ito. Bukas. Hinding-hindi niya na ako makikita pa. Bigla itong napaayos ng tayo at tumahimik. Iniangat niya naman ang ulo para tingnan ito. Mas mataas kasi ito sa kanya. Salamat nga po pala sa pagtanggol sa akin. Sana, napaniwala natin si Tanch. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Ang kanina'y mukha nitong tila nag-aalala. Ay napalitan ng Jovelyn Gonzaga na kilala niya. Huwag kang magpasalamat, kasi, kung ang iba rin ang makakakita sa inyo. Gagawin niya yon. Salamat pa rin, boss. Sa puntong iyon ay nginitian na niya ito, ngunit nanatili lamang itong seryoso. Sige, may one nakita. I have a lot of work, nagmamadaling saad nito saka siya tinalikuran. Napayuko na lamang siya at naramdaman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya maiwasang maging malungkot. Hindi niya maiwasang isipin na iyon na. Ang huling araw na makikita niya si Jovelyn. Narinig niya ang mga hakbang nito papalayo sa kanya. Saka naman siya nagsimula na ring humakbang. Ilang minuto pa ang lumipas ng tuluyan nang nakalabas ng parking lot si Sarah. Kasalukuyan na siyang nag-aabang ng masasakyan ng sunod-sunod na busina ang kanyang naririnig. Boss Jovelyn. Yes, I'll take you home. Sumakay ka na, kalmado ang boses na wika nito. Oh, hindi makapaniwalang sambit niya. Bingi ka ba or nagbibingi-bingihan? Magkasalubong ang mga kilay na turan nito. Napangiti naman siya dahil sa labis na tuwa. Heto na po, sasakay na po. Kaagad naman siyang sumakay at umupo sa passenger seat ng sasakyan nito. Ilang minuto ang lumilipas. Tinatahak na nila Sarah ang kahabaan ng EDSA. Habang lulan siya sa kotse ni Jovelyn ay napakatahimik naman nila. Pakiworry niya ay matutuyuan na siya ng laway dahil hindi sila nag-uusap. Saan kita ihahatid? Seryosong tanong nito habang nakatuon ang mga mata sa daan. Sa Barrio Pag-asa, Cavite po, boss. Doon po ang bahay namin. Okay, sambit nito sa kamalalim na napabuntong hininga. Nilinggan niya ito saka naman biglang lumabas sa kanyang bibig ang mga sumunod na katagang iyon. Bakit niyo po pala ako inihatid, boss? Nakakahiya naman po sa inyo. Well, ginawa ko lang to dahil responsibilidad kita. Baka ano pa ang mangyari sa'yo. Natahimik na lamang siya. Hi, is this the end, baby ko? Nakakalungkot naman. Ito na ang huli nating pagkikita. Sa loob-loob niya hanggang sa hindi na niya namamalayang nakatulog na siya. Sarah, mahihinang sambit na naririnig ni Sarah na naging dahilan upang magising siya. Nang laki naman ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ni Jovelyn na sobrang lapit sa kanya. Dagli-dagli niyang pinahid ang nanunuyo pa niyang laway at nagpalinga-linga sa mga bintana. We're here, sambit nito.
Napaayos siya ng upo. Nakatulog po pala ako. Paano niyo po nalaman na ito ang bahay namin? Lumabas na ito ng kotse at tumayo sa pintuan ng passenger seat. Dagli-dagli naman siyang bumaba. Nagtanong-tanong ako, sagot nito habang nakatanaw sa maliit nilang bahay na kahoy. Pasensya na po, boss. Hindi na po kita maiimbitahan sa loob. Sobrang nakakahiya po kasi ang bahay namin, ang dami-dami pang mga bata. Nakatira din kasi halos buong pamangkin ko sa amin. Parang bahay ampunan na nga sa dami nila. Natigilan saglit sa pagsasalita si Sarah at naramdaman na lang niya ang hapdi sa mga mata. Sila yung mga batang iniwan ng tatay nila. Sa hirap ng buhay. Tinutulungan ko ang ate ko sa mga pangangailangan nila. Namumula ang mga mata dahil sa lungkot na saad niya. It's okay. Hindi rin naman ako magtatagal. Inilagay nito ang mga kamay sa magkabilang bulsa. Sige Sarah, may one nakita, iyon lang at naglakad na ito at sumakay sa driver's seat. See you tomorrow, saad nitong kinindatan siya na labis naman niyang ikinagulat. Po, ng lalaki ang mga matang sambit niya. Binabawi ko na ang termination letter. I changed my mind. I will give you a second chance. Good night. Huling sinabi nito saka itinaas na ang mga bintana ng kotse. Naiwan naman siyang napatulala at napasigaw na lang ng tuluyan itong nakalayo sa kinatatayuan niya. Thank you so much, baby ko. I love you. Malakas niyang sigaw, habang nakatuon sa papalayong sasakyan ni Jovelyn.